ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw tayo ngayon ng Sabado, Marso 7, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, resulta ng investigasyon ng PNP sa Mama Sapano encounter hawak na ni DILG Secretary Mar Rojas, pero dadaan muna sa review ng Pangulong Noynoy Aquino bago isa publiko. Ang Philippine Coast Guard ay inosente rin sa pagkakatuklas ng Japanese warship sa karagatan ng Romblon. Bilang naman ang mga nasugatang sundalo sa pagtugis laban sa BIFF umakyat na sa Siyam, 2 kampo ng mga bandido na kubkob ng militar. Pamunuan ng PNPA dumistansya sa Sympathy March ng alumni para sa nasawing sa 44. Mga kongresista mas pinili raw na mananatili sa bansa kaysa manood sa laban ni Manny Pacquiao at Mayweather dahil sa sobrang mahal ng mga tickets. 3 gold panners binaril patay doon sa Surigao del Sur. Habang sa international news naman mga kaibigan, bayan malapit sa malaking airbase na bawi ng Iraq mula sa ISIS. Suspect sa pag-atake sa US Ambassador sa South Korea kinasuhan. Sa balitang sports, Floyd Mayweather Sr. itinangging na-pressure daw itong si Floyd Jr. sa laban kay Manny Pacquiao. Habang Manny Pacquiao unti-unti nang nakaka-adjust sa lamig ng panahon habang ipinagpapatuloy ang pagsasanay dun sa Estados Unidos sa laban kay Mayweather. Sa showbiz, pamilya ng Hollywood actor na si Harrison Ford natakot daw sa car crash habang aktor nagtamo ng maraming sugat sa ulo ayon yan sa mga doktor. Actress Bea Alonzo nagpapagaling sa ospital matapos na maaksidente sa shooting ng kanyang pelikula. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati ang inyong anchorman si Bombo Jundeska at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kaibigan, ang resulta ng investigasyon ng PNP kaugnay ng inkwentro diyan sa Mama Sapano, Maguindanao na ikinasawi ng 44 na miyembro ng Special Action Force nasa kamay na ni Secretary Mar Rojas pero idadaan pa ito sa review ng Pangulong Noynoy Aquino. May detalye si Bombo Raymond Tinasa. Tama dyan, Bombo June, nilinaw nga ng Malacanang na babasahin muna ni Pangulong Aquino ang buong Board of Inquiry report bago sa publiko ang nilalaman. Pero sa ngayon nga, ay nasanggapan na daw ni Interior Secretary Mar Rojas matapos makompleto na ang BOI investigation sa Masapano encounter. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na isa Pangulong Aquino na pasadahan muna ang mga nakapaloob na dokumento, rekomendasyon hanggang access para may masabi naman kapag tinanong ng media. Ayon pa kay Valte, bilang Pangulo, may kapangyarihan itong i-absuelto o idiin ang isang opisyal na sangkot sa Mamasapano encounter o operasyon. Posible rin daw na ipareview rin ito ng Pangulong Aquino sa kanyang legal team. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Mga kaibigan, maging ang Philippine Coast Guard ay hindi rin alam ang pagkakatuklas ng Japanese warship dyan sa karagatan ng Romblon. May report si Bombo El Maracol. Bombo June, mga kaibigan, inaantay ngayon ng Philippine Coast Guard ang magiging abiso sa kanila ng National Museum ng Pilipinas kaugnay sa issue ng pagkakadiskubre ng isa sa pinakamalaking battleship ng Japan na Musashi sa ilalim ng karagatan sa Sibuyan Sea. Sa panay ng Bombo Radio sa Coast Guard spokesman at Commander Arman Balilo, kanyang sinabi na inantay nila ngayon ang guidance mula sa National Museum sa kanilang magiging papel sa pag-secure sa Japanese battleship. Sa pagkipag-ugnay naman ng Bombo Radio sa tanggapan ng Direktor ng National Museum na si Director Jeremy Barnes, sinabi nito na kanilang prioridad ngayon ang pagsagawa pa ng verifikasyon sa napakalaking discovery. Magawa man ng mga hakbang National Museum at mga patakaran para naman sa protection and preservation sa lugar. Ayon pa kay Director Barnes, ang wreckage site ng Musashi ay matuturing ngayon bilang isang archaeological site batay na rin sa mga batas ng Pilipinas. Anumang mga aktibidad sa lugar ay kailangan umanong sundin ng mga dayuhan o sinuman batay na rin sa mga patakaran at protocol ng National Museum.
Una na ring sinabi ng National Museum na dapat ding ikonsidera sa gagawing exploration ang posibleng presensya pa ng daang-daang mga labi kung meron man mula naman sa mga nasawing sundalo ng mga Hapon noong digmaang pandaigdig. Batay naman sa kasaysayan, eksaktong 70 taon ngayon ang Musashi ay pinalubog sa pamamagitan po ng walang humpay na pagbomba mula naman sa mga aeroplano ng American Forces at pagtorpedo ng US submarine na ngayon ay tinaguriang greatest naval battle in the history. Ang pinalubog na Musashi ay merong sister ship noon na Yamato na noong panahong yung ay binansagan most powerful armed battleships. Tampok kasi sa mga armas nila ang mga gahiganting kanyon na ayon sa US billionaire at nakadiskubre sa Musashi sa karagatan ng Romblon na si Paul Allen ay kahanga-hanga at may tuturing daw na engineering marvels. Ito si Bombil Maracol nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga kaibigan, ang lokal na pamalaan ng Romblon ay umalma din sa sea exploration sa kanilang lalawigan kung saan natuklasan ang Japanese warship. May detalye si Bombo. Gerald Olip. Yes, Bombo Jun, kaugnay nga ng unang report, umalma ang lokal na pamahalaan ng Romblon dahil hindi ipinaalam ang sea exploration na pinangunahan ng bilyonaryo at Microsoft co-founder Paul Allen sa Sibuyan Sea. Ayon kay Romblon Governor Eduardo Firmalo, bagamat welcome sa kanila ang pagkakatuklas ng World War II Japanese battleship na Musashi, pero hindi naman pinaabisuhan ang provincial government sa exploration. Anya maging ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy ay walang alam sa isinagawa ng grupo ni Allen. Nararapat din anyang ipinaalam ito sa Embahada ng Japan bilang paggalang sa kanilang fallen soldiers na mahigit 1,000 katao. Git niya, dapat din na laging isaalang-alang ang national laws at international protocols para magkaroon ng tamang koordinasyon at kolaborasyon sa mga grupong magsasagawa ng paggalugad sa bansa. Napag-alamang 8 taon nang hinahanap ng grupo ni Allen ang Musashi na itunuturing na pinakamalaki at pinakamabigat na armed warship sa kasaysayan. Pinabagsag ito ng American Forces noong 1944 sa labanan sa Sibuyan Sea. Sa ngayon, babantayan na ng pamahalaan ng lugar kung saan lumubog ang warship dahil maaari umanong may mga makapasok na explorers at kumuha ng mga parte ng barko na naging bahagi na ng kasaysayan ng buong mundo. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bilang na mga nasugatang sundalo sa patuloy na pagtugis ng militar laban sa BIFF ay umaakyat pa. May detalye si Bombo Annalise Subirano. Kaminan. Bombo June, kabilang ang isang piloto ng Philippine Air Force sa siyam na sugatan sa nagpapatuloy na operasyon ng militar sa Maguindanao laban sa rebeldeng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Natamaan ng bala ang isang co-pilot na nagpapalipad ng UHI helicopter sa kasagsagan ng labanan kahapon ng hapon sa may bahagi ng Sharif Agwak sa Maguindanao sa pagitan ng mga sundalo ng 601st Brigade at mga rebeldeng BIFF. Sa report na nakuha ng Bombo Radio, sinalakay ng mga sundalong Army ang kuta ng BIFF at dahil sa dami ng mga kalaban, nagsagawa na lamang ng troops insertion ang militar gamit ang mga UHI helicopters ng Philippine Air Force. Ayon sa source ng Bombo Radio, nang tangkain ng unang UHI helicopter na ibaba ang assaulting force, hindi nito nagawa dahil sa dami ng mga kalaban sa ibaba at pinapaputukan ang helicopter. Dahil sa heavy volume of fires na tamaan ng mga rebelde ang nasabing helicopter at ang bala na tumama sa UHI ay siya ding tumama sa co-pilot ng nasabing helicopter na kaagad namang dinala sa ospital sa 6th Infantry Division para sumailalim sa medical treatment. Kinumpirma ng AFP na umakyat na sa siyam ang sugatan sa panig ng mga sundalo sa nagpapatuloy na opensiba ng Joint Task Force Central. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Joselito Kahilala, nagtamo lamang ng minor injuries ng mga sundalo at kasalukuyang ginagamot na. Pahayag panig Kakilala na ganap ang labanan sa may boundaries ng Datu Saudi Ampatuan, Talayan, Datu Salibo at Datu Piang, Pawang sa Maguindanao. Madaling araw kanina nang tumigil ang labanan. Una rito, Bombo June, matagumpay din nakubkob ng mga operating units ng 1st Marine Brigade ang dalawang kuta ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa may Barangay Gabinayan at Barangay Liab sa Maguindanao. Ayon sa report, nagsasagawa ng law enforcement operation ang mga sundalong Marines
nang makubkob nila ang nasabing kampo. 5 mga miyembro ng BIFF din ang naaresto na nakilalang sina Ibrahim Oraw, Abdul Madalidaw, Aladin Panaydan at Daud Balagot na kasalukuyang sumasailalim sa tactical interrogation ngayon sa headquarters ng Philippine Marines at nakatakdang i-turnover sa PNP para sa kaukulang pagsampa ng kaso. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Kaugnay ng balitang yan, alamin nga natin ang pinakahuling sitwasyon dyan sa Central Mindanao at kumustahin din natin ang mga nagsilikas doon at kung patuloy pa ang tensyon laban dito sa kaugnay ng patuloy na pagtugis ng militar sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Direktamente live mula sa Central Mindanao, nandun si Bombo Gary versus Bombo Gar. Maraming salamat ka, Bobo John. Sumiklab ang matinding sagupan sa pagitan ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa hangganan ng Dato Saudi Ampatuan at Dato Salibo Maguindanao kahapon ng hapon hanggang kagabi, kung saan naglunsad ng air-to-ground assault ang militar laban sa BIFF. Gumamit ng 2 MJ-520 attack helicopters, 2 layang aircraft at isang Sokol chopper ang Philippine Air Force para bombahin ang mga rebelde. Kagabi, halos magdamag na nagpalitan ng putok ang militar at BIFF kung saan nagpaulan ng bala ng 105mm howitzer cannon ang puwersa ng militar sa posisyon ng BIFF kung saan 9 na sundalo ang nasugatan at 14 na BIFF ang napaulat na nasawi. Habang yung 5 na nahuli na membro o mano ng BIFF sa ginawang investigation ng militar, lumabas ng mga tauhan ito ng 105 Base Command ng Moro Islamic Liberation Front na lumikas wala sa nasabing lugar kung saan sa ngayon ay mas lalo pang lumubo ang bilang ng mga sibilyan na nagsilikas wala sa mapiktadong bayan dito sa Maguindanao. Nagulat live mula dito sa Maguindanao, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ilang pamilya nagsilikas dahil sa text messages na atakihin daw ang Lanao del Norte. May detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Mas lalo pang naghigpit seguridad ang pulis at militar sa buong lalawigan ng Lanao del Norte. Ito matapos kumakalat ang text messages kung saan mayroon naman ng grupo ng mga rebelde na nakatakdang magsagawa ng pang-aatake sa bayan ng Kulambugan sa nasabing lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Lanao del Norte Provincial Police Director Senior Superintendent Marid Paitao na dahil sa nasabing ulat ay agad binuo ni Governor Muhammad Khalid Dimapuro ang Area Coordinating Center kung saan nagtitipon ang local government units, militar, pulisya at ibang concerned line agencies upang tatalakayin ang peace and order situation ng lalawigan. Sinabi ni Petao na ipinag-utos rin sa kanila ni Dimapuro na magsagawa ng malalimang investigasyon upang tukuyin ang veracity ng mga kumakalat na text messages mula sa peace spoilers dahil ilang pamilya na mano ng Kulambugan ang napilitang lumikas sa mas ligtas na lugar. Una rito, nakataas rin ang alerto ng pulisya at militar sa buong Hilagang Mindanao dahil sa napapatuloy na bakbakan sa pagitan ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Central Mindanao. Magugulitang taong 2008 ay umaabot sa 30 buhay ng tao ang nasawi matapos naglunsad ng pang-aatake ang isang Commander Abdullah Makapaar alias Commander Bravo ng MILF sa mga bayan ng Kulambugan at Oswagan nang ipinag-utos ng Korte Suprema na labag sa batas ang Memorandum of Agreement on the Ancestral Domain. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 15 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga, samantala meron daw 3 mga gold panners pinagbabaril patay dun sa Surigao del Sur. May detalye ang Bombo Radio Butuan. Patuloy ang inilunsad na hot pursuit operation ng pulisya at militar sa bayan ng Barubol, Surigao del Sur para sa posibleng paghuli sa tinatayang 30 mga armadong kalalakihan na bumaril patay sa 3 mga gold panners. Nakilala ang mga biktima sina Reginaldo Ocor Resurrection, 49 anyos, may asawa, residente ng barangay Dughan sa nasabing bayan, Chino Dahuya, 24 anyos, at Reynaldo Conde, 45 anyos, parehong binata at residente ng Puro 4 sa nasabing ring barangay. Ayon kay Ramiro Asido, may asawa at kasamahan ng mga biktima. Naganap ito dakong alas 5:30 ng umaga matapos nilang
ng magkape sa kanilang gold panning shanty. Ayon kay Asido, nagkanya-kanyang lakad sila kung saan ang iba ay naglinis sa kanilang Falcata farm habang isa naman ang nasa creek at isa ang di patuluyang nakalayo sa kanilang kubo kung kaya't natagpuan ang kanilang mabangkay sa magkaibang lugar. Napag-alamang nang madinig ang maputok ng baril ay kumaripas na ng takbo si Asido at humingi ng tulong sa mga barangay officials at dahil sa sobrang liblib ng lugar, nadesisyonan ng mga opisyal at ng government forces na puntahan ito pagkahapon hanggang sa tumambad sa kanila ang bangkay ng mga biktima. Blanco pa rin sa ngayon ang mga otoridad kung ano ang motibo ng nasabing krimen. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Lilibes Ruiz nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta Radyo Bombo! Nasa 1,000 kilo ng isda na ginamitan ng dinamita na kumpiska o nasabat dun sa lalawigan ng Quezon. May detalye ang Bombo Radio Naga. Mahigit 100,000 ang kabuuang halaga ng mga isda na ginamitan ng dinamita ang nakumpiska ng mga otoridad sa Puerto Real Port sa Barangay Ongos, Real, Quezon. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Naga, napag-alaman na may nagpaabot ng impormasyon sa mga pulis na mayroong nakatakdang dumaong na isang cargo passenger MV Adaje sa Puerto Real Port. Ayon sa informant, kargado umano ang naturang sasakyang pandagat ng mga isdang nahuli gamit ang dinamita. Agad naman na rumisponde ang mga pulis at hinintay ang pagdating ng nasabing barko. Nakumpiska ang 32 styrofoam na puno ng mga isda na hinuli sa pamamagitan ng dinamita. Tinatayang humigit kumulang sa 1,000 kilo ang nasabing iba't ibang uri ng isda na nagkakahalagang 135,000 pesos sa kabuuan. Nabatid na pag-aari umano ang sasakyang pandagat ni Rolly Caralio. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang mahanap ang responsable sa panghuhuli ng naturang mga isda. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Naga, Bombo Rosiñeva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Alamin na nga natin mga kaibigan ang update kaugnay ng dental at medical mission ng militar sa mga evacuee sapagkat libo-libo po ang mga nagsilikas dyan sa Central Mindanao bunsod ng tensyon sa pagitan ng militar at ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. May detalye ang Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy ang dental at medical mission ng militar sa mga evacuation centers kung saan kasalukuyang namamalagi ang mga residenteng naipit sa nagpapatuloy na all-out offensive ng militar laban sa mga rebeldeng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon kay 6th ID Public Affairs Chief Captain Joan Pitinglay, nagtungo ang medical team sa Raja Buayan, Basak at Sharif Saidona sa probinsya ng Maguindanao at gayon din sa dato sa Libo Gym kung saan libo-libong evacuees ang kasalukuyang naninirahan upang bigyan ng karampatang medical attention. Bukas naman sa araw ng Linggo, tutungo ang grupo ng militar sa mga evacuation centers sa Sharif Agwak at Tato Saudi Ampatuan upang bigyan rin ng tulong medikal ang mga evacuees. Ayon kay Petinglay, depende pa umano sa magiging dami ng pasyente at supply ng gamot kung ilang araw tatagal ang kanilang medical mission. Napag-alaman na umaabot sa 11,000 pamilya o humigit sa 50,000 individual ang nananatili sa mga evacuation centers dahil sa nagpapatuloy na armed conflict. Ginawa naman ng militar ang nasabing hakbang makaraang mapabalitang marami sa mga evacuees ang nagkakasakit. Medical, dental mission, different areas ng na may ma-evacuate. Itong medical dental mission na mga teams ay galing sa headquarters. Sa kabilang dako, kinukumpirma pa ng militar ang lumabas na impormasyon kaugnay sa bagong grupo na Justice for Islamic Movement o GIM na pinaniniwala ang breakaway group umano ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at pinamumunuan di umano ni Commander Muhammad Ali Tambako. Ayon sa opisyal, sa ngayon inaalam pa ng militar kung gaano kaorganisado ang GIM bago ito ituring na bagong rebelding grupo upang hindi magdulot ng maling impormasyon sa mga mamamayan. Hanggang sa ngayon, itinuturing pa rin umano ng militar na kabilang naturang grupo sa rebeldeng BIFF. Kasing bagong grupo na yan, inaalam pa natin yung nature niyan, kung na-organize na ba siya talaga o ilan yung samahan, sino yung pinaka-leader. Yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Sheila Pagidyan Canyonero, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Maaring
sinasabing hindi na tutulak sa Las Vegas ang kapwa mambabata sa Kamara de Representantes ni World Boxing Champion at Sarangani Congressman Manny Pacquiao para panoorin ang laban nila ni Floyd Mayweather Jr. dahil daw sa mahal ng presyo ng ticket sa laban na yon. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr., wala umano ni isa sa mga kasamahan nitong kongresista ang humingi ng pahintulot na manood ng mega fight. Hindi gaya ng mga nakarang laban ni Pacman na marami ang mga mambabatas ang nagpapaalam para manood. Isa umano sa nakikitang rason kung bakit umaatras sa mga mambabatas na manood sa laban ay masyado raw mahal kasi ang presyo ng ticket na yan. Gayunman, hindi pa rin anya inaalis ang posibilidad na meron pa rin mga kongresista ang manood sa May to fight ng dalawang boksingero. Una nang lumabas sa report ng Forbes.com na umaabot ang ticket prices ng Pacquiao-Mayweather fight sa $1,000 o mahigit po yan kumulang sa 44,000 pesos. Yan ay sa ringside. Pero dahil sa demand, sinasabing maaring aabot sa $22,000 ang halaga o katumbas yan ng halos 1 milyong piso ang katumbas ng isang ticket. Pero ang balita po natin ng Bombo Radio mga kaibigan ay naghigpit si Manny Pacquiao sa pamimigay ng ticket sa mga kakilalang politiko, mga kaibigan, sapagkat kontrolado ni Mayweather ang ticket kaya't hindi basta-basta makapamigay si Manny Pacquiao ng ticket sa kanyang mga kapwa politiko. Misis ng guro sinaksak sa ari ng lumaban sa rapist doon sa Negros Occidental. May detalyeng Bombo Radio Bacolod. Nananatili sa ngayon sa ospital ang asawa ng isang public school teacher sa bayan ng Manapla, lalawigan ng Negros Occidental matapos sinaksak sa ari ng isang rapist. Ang biktima ay 25 taong gulang at may 2 anak. Ayon sa asawa ng biktima, nakalimutan ng kanyang misis na isarang pintuan ng kanilang bahay habang nagpapatulog ng kanilang anak, kaya't pinasok ng suspect sa kanilang silid kahapon ng hapon. Habang tinututukan ng kutsilyo, inutusan ito ng suspect na makipagtalik sa kanya. Lumaban ang biktima kaya't nagalit ang suspect. Dahil dito, siya ay sinuntok sa tiyan at sinaksak ng 2 beses sa ari at ginilitan din sa ilong bago lumayo ang suspect. Ang biktima ay isinailalim na sa operasyon sa Corazon Locsin Monteliban Memorial Regional Hospital sa lungsod ng Bacolod, samantalang patuloy namang pinaghanap ang rapist na kaagad na lumayo sakay ng motorsiklo. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Erlin Bayunita nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa ibang mga balita, mga kaibigan, ang pamunuan ng PNPA ay dumistansya sa Sympathy March ng alumni para sa nasawing SAF 44. May detalye si Bombo Juvino Gala. Naging matagumpay at mapayapa ang inilunsad na peace rally ng mga Muslim sa Maharlika Village, Taguig City. Tinatayang aabot sa 4,000 katao ang nakilahok dito para ipanawagan ang kapayapaan sa Mindanao at buong bansa. Sinabayan din ito ng torch parade na nilahukan din ng mga Kristiyano. Sa isinagawang programa, muling nanawagan ang grupo na itigil ang opensiba ng militar sa rebelding grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Patuloy namang isinusulong ng grupo ang panawagang ipasa ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Nanawagan din ang grupo kay Pangulong Noynoy Aquino na wag lang ang Moro Islamic Liberation Front ang kausapin ng gobyerno kundi isali ang ibang mga grupo. Samantala, tuloy na tuloy ang gagawing Sympathy March bukas na pamumunuan ng PNP Academy Alumni Association Incorporated na gagawin mula sa Gate 1 ng Campo Crame at magtatapos sa Quezon City dakong alas 6 ng umaga. Sinabi ni Senior Superintendent Haris Fama, isa sa mga direktor ng PNPA Alumni Association Incorporated, na ang Sympathy March ay may malinis na hangarin taliwas sa mga lumalabas na haka-haka na ito ay gagamitin lamang sa mga negatibong pamamaraan. Bagamat hindi requirement, ay inimbitan nila ang mga naiwang pamilya ng SAF 44. Tuloy po ang Sympathy March na tinaguri ang Walk with the Widows, Run for the Heroes. At yan po ay sa linggo na at 6 AM ang may talagang oras. Tuloy na po ito. May mga balita na magkakaroon daw ng integration ng ibang grupo at may mga balita rin na ang mga ibang grupo na talagang nagsasimpatya ay sasama. Ganun pa man, nagkaroon po tayo ng police the ranks. Ang ibig kong sabihin nun ay mayroon po kaming sariling marshal
na magkakaroon po ito ng pamimili, bawal na bawal po ang maglagay ng magdala ng mga banners na mayroong iba ang pananaw. Sa katunayan po, ito ay simpatya para sa mga SAC 44. Ito po ay maganda po ang aming hangarin at kami po ay umaasa na ito ay tahimik, ito ay organized, ito po ay isang magandang hangarin para doon sa simpatya ng Philippine National Police Academy, Alumni Association Incorporated, na kami po ay mga Philippine National Police Academy graduate. Inyong napakinggan ang ating panayam kay Senior Superintendent Haris Fama para sa Sympathy March na gagawin bukas ng PNP Alumni Association Incorporated. Yan ang ating ulat. Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Mga fans, bumuhos sa free concert, free t-shirt ng Bombo Radio at Star FM sa Panagbenga Festival dun sa Baguio City. May detalyang Bombo Radio Baguio. Bumuhos ang mga nanood sa handog pasasalamat free concert free t-shirt ng Bombo Radio at Star FM sa Melvin Jones Grandstand kagabi. Bagamat nagsimula ang konsyerto pasado alas 5 ng hapon, maaga pa lamang ay marami na ang nakaantabay para manood. Habang nagaantay ay nagtungo muna ang mga tao sa mga malapit na pasyalan tulad ng Burnham Park at sa mga market and counter. Tampok sa nasabing konsyerto ang mga iba't ibang local artist na tumugtog ng mga iba't ibang genre ng musika na labis na mga kinasiyahan ng mga manunood. Sinabi ng mga nakausap ng Bombo Radio Baguio na magagaling ang mga nag-perform at lahat ng kanta ng mga ito ay kanilang nagustuhan. Wala namang naitala ang mga nakabantay na pulis at medics na hindi kanais-nais na pagyayari habang naisasagawa ang nasabing pasasalamat concert ng Bombo Radio at Star FM. Yan ang balita mula dito sa empila ng Bombo Radio Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo William Lukson para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo International News. Bombo International News. International News. Nabawi ng Iraqi forces sa tulong ng tribal militia ang bayan ng al-Baghdadi na malapit po yan sa airbase kung saan nandun ang tropa ng Amerika. Ayon sa Pentagon, walang direktang kinalaman ng ground troops ng Amerika sa operasyon, subalit tumulong daw ang mga ito para sa surveillance assets. Gagamitin sana ng ISIS ang al-Baghdadi para maglunsad ng pag-atake sa airbase. Noong nakarang buwan, nang kinontrol ng ISIS ang nasabing bayan matapos inatake ang airbase kung saan tumutulong ang US forces sa pagsasanay sa Iraqi forces. Sinampahan na ng patong-patong na kaso ang suspect sa paglaslas kay US Ambassador to South Korea Mark Lippert. Bukod sa attempted murder, naharap din si Kim K-jong sa mga kasong violence against foreign envoy at business obstruction. Nakakulong na si Kim matapos naglabas ng arrest order ang korte. Inamin ng suspect na pinlano niya ang pag-atake kay Lippert upang itigil-an niya ng Amerika at South Korea ang joint military exercises. Pero itinanggi ni Kim na inutusan siya ng North Korea at walaan niyang ibang sangkot sa kanyang plano na saktan ang US Ambassador. Bombo Sports News. Bombo Sports News. My promoter and I, we agree really whatever he wants and the agreement he wants to do, and we agree really it's time to make the fight happen that the fans deserve it. Para sa'yo, let's make it happen May 2nd. Mayweather versus Manny Pacquiao. Let's do it. The Pacquiao Mayweather fight. Pacquiao Mayweather fight. Update. Kaya natin to. Mag-update tayo sa pagsasanay na ginagawa ni Manny Pacquiao doon sa Estados Unidos para sa laban kay Floyd Mayweather Jr. mula kay Bombo Kevin Puentes. Bombo Kevs. Unti-unti na raw nakakapag-adjust sa lamig ng panahon si Manny Pacquiao sa kanyang ikalimang araw na roadwork training sa Los Angeles, California bilang paghahanda sa laban kay Floyd Mayweather Jr. Ayon sa kampo ni Pacquiao, patuloy na ang pagganda ng kondisyon ng Pinoy ring icon habang hinihintay na lamang na dumating sa naturang lugar si Coach Freddie Roach.
Una rito, si Roach ay nasa Macau, China para tulungan sa laban ang Chinese two-time Olympic gold medalist na si Zhu Ximing bukas, araw ng Linggo. Tulad ng inaasahan, tumakbo si Pacquiao sa Griffith Park at nagsagawa ng shadow boxing, sit-ups at crunches. Inaalalayan ito ni Assistant Coach Buboy Fernandez at strength conditioning coach na si Justin Fortune. Nakatakdang isagawa ang laban sa Mayo 2 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Samantala, ipinagtanggol ni Floyd Mayweather Sr. ang kanyang anak na si Floyd Jr. na ito ay na-pressure sa publiko kaya niya nilabanan si Pacquiao. Ayon kay Mayweather Sr., walang katotohanan ang mga naturang akusasyon sa Amerikanong boksingero. Welta pa ng ama at trainer ni Floyd Jr. na ang Pinoy ring icon ay magsisilbi lamang bilang isa sa pinakamadaling laban para sa pound-for-pound king. Sinabi pa ni Mayweather Sr. na napreparsa lamang ang kanyang anak na talunin si Pacquiao. Para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Pamilya ng Hollywood actor na si Harrison Ford natakot daw sa plane crash habang aktor nagtamo ng maraming sugat sa kanyang ulo ayon yan sa kanyang mga doktor. Habang aktres Bea Alonzo nagpapagaling na sa ospital matapos na maaksidente sa shooting ng kanyang pelikula. Lahat ng yan may detalye si Bombo Lizelle Galan. Nagpapagaling na sa ospital ang aktres na si Bea Alonzo matapos maaksidente sa shooting ng kanyang pelikula. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Alonzo na sugatan siya matapos na mahulog sa sailboat, subalit hindi na nagdetalye ang aktres sa kinasangkutang aksidente. Bago ang pelikula, ay sumailalim pa si Alonzo sa pagsasanay para mag-sailing. Minor injuries lamang ang natamo ng aktres at inaasahang makakalabas na rin ito ng ospital. Sa Hollywood, nananatili sa ospital ang Hollywood actor na si Harrison Ford. Ito'y matapos bumagsak kahapon ang vintage plane na pinipiloto nito sa isang golf course sa Los Angeles, California. Nasa tabi ni Ford ang pamilya nito na natakot umano sa aksidente. Sinabi ng anak ng aktor na bugbog ang kanyang ama subalit okay umano ito. Malakas daw ang kanyang ama pero aminadong natakot sila nang malaman ang plane crash. Samantala, sinabi ng mga sources sa ospital na maraming sugat sa ulo na tinamo ang Star Wars at Indiana Jones star. May isang sugat daw si Ford mula sa ulo na umabot hanggang sa noo nito. Subalit inaasahan ang full recovery ng aktor. Nagkaroon ng engine trouble ang vintage plane ni Ford na gawa noong 1942. Nagpasalamat naman ang mga otoridad sa California sa mahusay umanong pag-execute ni Ford sa emergency landing kung saan nailayo niya ito sa komunidad at walang casualties. Si Ford ay isang lisensyadong piloto at ayon sa mga nakakilala sa aktor, isa itong well-trained pilot. Bombo Lizelle Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Business News, and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Kaibigan, ng halaga ng $1 ay katumbas siya ng 44 pesos and 10 centavos habang ang isang Singaporean dollar ay katumbas ng 32 pesos and 10 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 5 pesos and 60 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Morning Edition, araw ng Sabado, Marso 7, 2015. At muli sa ating mga headlines. Resulta ng investigasyon ng PNP sa Mama Sapano encounter hawak na ni DILG Secretary Maroas pero dadaan muna daw sa review ng Pangulong Noynoy Aquino bago isa publiko. Philippine Coast Guard inosente rin sa pagkakatuklas ng Japanese warship dyan sa karagatan ng Romblon. Sa ibang mga balita, bilang na mga nasugatang sundalo sa pagtugi sa BIFF umakyat na sa Siyam, 2 kampo naman ng bandidong grupo na kubkob ng militar. Pamunuan ng PNPA, dumistansya sa Sympathy March ng alumni para sa nasawing SAF 44. Mga kongresista, mas pinili daw na mananatili sa bansa kaysa manood ng laban ni Manny Pacquiao at Mayweather dahil sa sobrang mahal na tickets at walang ipinamimigay na ticket si Pacman.
Tatlong gold punners pinagbabaril patay doon sa Surigao del Sur. Bayan malapit sa malaking airbase na bawi ng Iraq mula sa ISIS. Suspect sa pag-atake sa US Ambassador sa South Korea kinasuhan na. Balitang sports naman, mga kaibigan, Floyd Mayweather Sr. itinangging na pe-pressure daw ang anak na si Floyd Jr. para labanan si Manny Pacquiao, habang Manny Pacquiao unti-unti nang nakaka-adjust sa lamig ng panahon habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasanay sa Los Angeles, California. Sa showbiz, pamilya ng Hollywood actor na si Harrison Ford natatakot daw sa plane crash. Aktor nagtamo ng maraming sugat sa ulo ayon yan sa kanyang doktor, habang aktres Bea Alonso ay nagpapagaling na sa ospital matapos maaksidente sa shooting ng kanyang pelikula. Para sa mga latest pang impormasyon, maaari niyong buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com at tutukan ang mga exclusive videos sa live video streaming ng Bombo Network News alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Lunes hanggang sa Sabado yan. Maaari niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o i-like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. At direktamente live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo June Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo!